Noong dekada 90, sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang punong balete na tinatawag ng mga taga roon na Bakakang. Sinasabing may diwatang naninirahan doon at sino mang magtangkang pumutol ng sanga nito ay hindi na muling nakikita pa. Likas na takot ang bumabalot sa punong ito. Ngunit sa likod ng pangambang ito, may isang kwento na matagal nang ibinubulong ng hangin sa mga palayan. Isang manok na panabong na nakatira sa punong balete, matalino, madiskarte, at hindi kailanman natatalo. Ako si Mang Cardo, dating sabongero. Kung meron mang kwento na hindi ko makalimutan sa aking kabataan, ito na yun. Ang kwento ni Supremo, ang mahiwagang manok. Taong 1973, buwan ng Mayo, kasagsagan ng anihan. Tanghali noon, tirik ang araw, nang maisipan kong magtungo sa kakahuyan sa likod ng bukid para manghuli ng kuhol. Habang nagpapahinga sa lilim ng balete, nakarinig ako ng kakaibang tilaok. Tik-tilaok! Pero hindi ito ordinaryong tilaok. Matinis, matapang, may kakaibang puwersa, para bang nanggagaling sa kailaliman. Dahan-dahan akong lumingon at napansin ang isang manok na may makinang na balahibo, itim na parang usok, may pilak sa pakpak, at pulang-pula ang palong na parang may nag-aalab na apoy sa dulo. Nakaupo ito sa sanga ng balete, para bang may bantay na diwa. Manok? Tanong ko sa sarili. Bakit may panabong sa punong balete? Lumapit ako. Hindi ito lumipad. Hindi natakot. Tila ba ako pa ang pinagmamasdan nito? Nang akmang aabutin ko na ito gamit ang lambat, bigla itong bumaba. Hindi tumakbo kundi naglakad palapit sa akin. Hindi ka pangkaraniwang manok, bulong ko. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may tinig akong narinig sa utak ko. Kung ako'y aalagaan mo ng may respeto, ibibigay ko ang aking kakayahan. Napalunok ako. Hindi ako baliw, pero narinig ko talaga. Kinuha ko ang manok. Hindi ito pumalag. At doon nagsimula ang kakaibang yugto ng aking buhay bilang sabongero. Pinangalanan ko siyang Supremo. Nang madala ko siya sa maliit kong tangkal sa likod ng bahay, nagulat ang mga kapitbahay. Wala pa raw silang nakikitang manok na ganoon kaporma. Kahit ang mga veterano sa sabungan, pinuntahan ako para lang makita ang alaga ko. Una kong isinabak si Supremo sa sabungang bayan ng Tiaong. Ang kalaban, manok na may mutya, pagmamay-ari ni Don Lucio Vergara, isang kilalang mayamang sabongero na sinasabing gumagamit ng agimat at mutya sa kanyang mga alaga. Ang sabong ay mabilis, kalmado si Supremo, pero nang mag-abot ng tuka ang kalaban, isang sipa lamang mula kay Supremo ang tumapos sa laban. Talsik ang kalaban, duguan, at hindi na nakabangon. Nagulat ang lahat. Lumingon si Don Lucio sa akin, mukhang hindi natuwa. Huwag kang mapapalapit sa daan ko, Mang Cardo, anya. Ang laban sa sabungan, hindi laging sa swerte. Hindi ako sumagot, pero sa puso ko, alam kong si Supremo ay hindi basta-basta. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang panalo. Wala siyang sugat, para bang may isip, marunong umiwas, marunong sumukat ng kalaban. May mga sandaling nararamdaman kong tila nakikipag-usap siya sa akin gamit ang isip lang. Dumami ang tumaya sa bawat laban ni Supremo, at lalo namang napapansin ito ni Don Lucio. Hanggang isang araw, pinuntahan niya ako sa bahay kasama ang kanyang tauhan, si Butchok, dating magnanakaw na naging tauhan ni Don Lucio. Bebenta mo ba yang manok mo, Cardo? Tanong ni Don Lucio. 1,000,000. Napalunok ako. 1,000,000 piso sa taong tulad kong isang kahigisang tuka. Pero nang tumingin ako kay Supremo, naramdaman kong parang tumatanggi siya. Pasensya na po, Don. Hindi ko siya ibebenta. Biglang dumilim ang muka ni Don Lucio.
Umalis siyang hindi nagpaalam. Kinagabihan, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Umiihip ito mula sa punong balete, tila may babala. At kinabukasan, nawala si Supremo. Gumuho ang mundo ko. Hinanap ko siya sa buong baryo, sa palayan, sa kakahuyan. Tinawagan ko ang mga kasabong. Wala si Supremo. Hanggang isang gabi, habang nagsisindi ako ng kandila sa altar, muling dumalaw ang tinig sa aking isipan. Bumalik ako sa pinagugatan. Hanapin mo ako sa liwanag ng ika-4 na kabilugan ng buwan. Doon ko naisip, sa punong balete, sa bakakang, at may misyon akong kailangang gawin. Hindi lang para kay Supremo, kundi para sa sarili kong dangal at laban sa kasakiman ng mayayaman. Hindi ako mapakali. Bawat gabi ay parang binabantayan ng malamig na simoy ng hangin mula sa silangan. Ika-4 na kabilugan ng buwan ang hinihintay ko. At dumating na nga ito. Bilog na bilog ang buwan, parang matang nakatitig sa buong kagubatan. Tahimik ang paligid, halos walang kuliglig, walang huni ng ibon. Para bang ang buong mundo ay nakikiramdam. Mag-isa akong naglakad, bitbit ang gasera at isang itak. Binagtas ko ang daan patungong bakakang, ang punong balete sa dulo ng kagubatan. Ilang taon na rin ang nakalilipas mula nang huli akong tumuntong doon. Dito ko unang nakita si Supremo at ngayon dito ko siya muling babalikan. Pagdating ko sa harap ng puno, kakaiba ang itsura nito. Parang mas buhay ito ngayon. Ang mga ugat nitong parang ahas ay gumagapang sa lupa at ang mga sanga nito ay tila kumakaway sa buwan. Supremo, bulong ko. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napayuko ako sa lakas nito. At mula sa taas ng punong balete, may bumagsak, isang maliit na butil ng liwanag, kasing laki ng batong singsing. Lumutang ito sa ere at unti-unting bumuo ng anyo ng isang babae. Isang diwatang may puting-puting balat, malagintong buhok at matang kulay berde ang lumitaw. Nakasuot siya ng telang yari sa ulap at may ngiti siyang malungkot ngunit mapagkalinga. Ikaw si Mang Cardo, aniya, ang mortal na nag-alaga kay Supremo. Napaurong ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o yuyuko sa harap ng nilalang na para bang hindi sa mundong ito. Nasaan si Supremo? Tanong ko. Ngumiti siya. Si Supremo ay hindi basta manok. Isa siyang bantay. Isang nilalang mula sa pagitan ng mundo ng engkanto at ng tao. Ang kanyang katawan ay anyo lamang. Ngunit ang kanyang diwa ay mandirigma ng aming lahi. Nanlamig ako sa narinig. Ngunit, bakit siya nagpakita sa akin? Sapagkat nakita niya sa iyo ang puso ng isang tunay na mandirigma, hindi dahil sa lakas, kundi sa katapatan. Lumapit siya sa akin at inilahad ang kanyang palad. May lumabas na maliit na mutya, kulay asul, parang tubig dagat. Ito ang puso ni Supremo. Ninais niyang maging bahagi ng iyong mundo upang bantayan ka laban sa kasamaan, ngunit may humadlang. Muli kong naalala ang banta ni Don Lucio, isang mayamang sabonghero na hindi lamang tumataya sa sabong, kundi gumagamit ng mutya ng kulimlim, itim na agimat na nagbibigay lakas sa kanyang mga alaga, ngunit nagpapahamak sa kaluluwa ng gumagamit. Nakita ng aming lahi ang pagnanasa ni Don Lucio. Ipinadala si Supremo upang itama ang balanse. Ngunit nang ikaw ay lumapit sa kadiliman, nang ikaw ay natuksong ibenta siya, nawala ang kanyang lakas, kaya siya bumalik sa amin. Napayuko ako. Ngunit hindi ko siya ibinenta. Ngunit nagdalawang isip ka, sagot ng diwata. At sapat na yon upang mabuksan ang pinto ng mga mangkukulam ni Don Lucio. Tumahimik ang paligid. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng puso ko, ayokong matapos ang lahat ng ganito. Kung totoo ngang si Supremo ay tagapagbantay, kailangan kong maibalik siya sa kanyang layunin. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko. Hinawakan ng diwata ang aking noo at bigla akong napatid ng mga alaala.
Nakita ko si Supremo bilang isang anyong tao nakikipaglaban sa mga nilalang na animoy aswang na may matulis na kuko, apoy sa mga mata at may mutyang itim sa dibdib. Doon ko nakita si Don Lucio, hindi bilang tao, kundi isang mangkukulam na umiinom ng dugo ng talunan sa sabungan upang palakasin ang kanyang mga alaga. Ang sabong ay hindi na larong pambansa, bulong ng diwata. Ginawa na itong larangan ng mga nilalang sa dilim. Paano ko siya may liligtas? Tanong ko muli. Inabot sa akin ng diwata ang mutyang asul. Dalhin mo ito sa gitna ng sabungang bayan sa araw ng malaking derby. Ipakita mo sa lahat ang tunay na anyo ng Supremo. Ngunit mag-ingat ka. Ang mga kasamahan ni Don Lucio ay hindi mga ordinaryong tao. Sila'y magnanakaw ng diwa, sabungero ng dilim at may mga alagang halimaw. Pagkatapos ng paalala, naglaho ang diwata. Naiwan sa aking palad ang mutya. Mainit-init, tila may pintig. Naramdaman kong buhay si Supremo sa loob nito. Tumayo ako sa harap ng balete. Wala na ang takot. Ang tanging laman ng isip ko ay ang pagbabalik ni Supremo at ang pagbagsak ni Don Lucio. Hindi ko man lubos maintindihan ang mundong pinasok ko. Alam kong ito'y higit pa sa sabong, higit pa sa premyo. Isa itong digmaan para sa balanse ng mundo. Isang labanang mag-uugat sa sabungan at magwawakas sa liwanag ng katotohanan. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang mahihinang kumpas ng hangin at ang aling-aungaw ng mga kuliglig ang nagbibigay ng musika sa gitna ng katahimikan. Bitbit ko ang mutyang asul sa aking palad, tanda ng pagbabalik ni Supremo at paalala na hindi na ordinaryong sabong ang kinakaharap ko. Kinabukasan, agad akong bumaba ng bayan. Iba na ang usapan sa sabungan. Hindi na lang basta-basta ang mga laban. May mga kwento-kwentong kumakalat tungkol sa manok na hindi tinatablan ng tari, tungkol sa mga natalong sabungero na biglang nawawala at hindi na muling nakikita, at tungkol sa isang bagong uri ng agimat na ginagamit para hindi matalo ang manok. Pare, yung kay Mang Isko, 2 laban lang, tuloy koma. Si Mang Pido, nawalan ng bait pare. Tili ng tili, parang may nakikitang hindi natin nakikita. Yung manok ni Don Lucio, hindi na normal, parang nilalang na galing sa impyerno. Nakatayo ako sa tabi, nakikinig. Ramdam ko ang bigat ng hangin, tila may nakasunod sa akin. Alam kong pinagmamasdan na ako ng mga mata ng kadiliman. Sa gitna ng sabungan, dumating si Don Lucio sakay ng itim na SUV. Sa kanyang likuran, 4 na malalaking lalaki, mga bantay, ngunit kakaiba ang kilos. Para silang mga hayop na pinilit lang isuot sa balat ng tao. Mabangis ang tingin nila at ang mga matay tila kulay abo. Nakatayo si Don Lucio, nakabarong na gawa sa pinong tela, may suot na kwentas na may itim na batong hugis itlog. Kilala siya bilang pinakamasuwerteng sabungero, ngunit sa totoo lang, hindi ito swerte kundi mahika negra. Galing sa lahi ng mga mangkukulam ng kapatagan ng Apayao ang kanyang agimat. Isang uri ng itim na mutya na galing pa sa sinapupunan ng bundok. Malapit na ang araw ng derby, anya habang naglalakad sa gitna ng sabungan. Tiyakin ninyong walang hahadlang. Tumigil siya sa gitna ng sabungan at inilabas ang isa sa kanyang panabong. Isang manok na itim ang balahibo, may pulang mata at itim na tari. Hindi ito nagtitilaok, kundi dumadamba agad na parang lobo. Sa unang suntok, nabali ang leeg ng kalabang manok. Tahimik ang mga tao. Walang pumalakpak. Para bang lahat ay natakot. Pagka-uwi ko, sinalubong ako ni Aling Manda, ang matandang albularyo sa baryo. Maraming beses na siyang tinawag ng mga taga-baryo para gamutin ang mga nakulam o sinapian. Pero matagal na siyang hindi lumalabas. "Cardo," sabi niya, "alam kong nakita mo na ang diwata ng balete." Napatingin ako sa kanya.
hindi ko inaasahang may ibang nakakaalam. Alam kong hawak mo ang asul na mutya at alam ko ring binabantayan ka na nila. Inabot niya sa akin ang isang maliit na supot na may lamang tuyong dahon at langis. Ito ang lanang tanglaw, pangontra sa masasamang espiritu ng mga itim na sabongero. Ipahid mo sa noo mo bago ka pumasok sa sabungan. Bakit mo po ginagawa to, Aling Manda? Tanong ko. Dahil hindi ikaw lang ang may misyon. Matagal na naming sinusundan si Don Lucio at ikaw ang tanging may manok na makakatapat sa kanya dahil si Supremo ay hindi ordinaryong panabong. Siya ang bantay ng balanse. Sa isang gabi, habang hawak ko ang mutya, may narinig akong tila mga yabag sa bakuran. Lumabas ako at sa ilaw ng gasera ay nakita ko ang anino ng 3 lalaki. Mga dating sabongero na namatay na. Ang isa ay may butas sa dibdib, ang isa ay wala ng ulo, at ang isa ay sunog ang buong katawan. Cardo! Sabay-sabay silang bumigkas, mahina at karalgal. Si Supremo ay hindi lang tagapagtanggol, siya ay susi upang wasakin ang trono ni Lucio. Iligtas mo siya. Napasandal ako sa pader. Bago sila maglaho, iniabot ng isa ang luma ng balahibo ni Supremo, isang pulang balahibo na tila buhay pa rin. Agad itong kumislap at sa kanyang duloy nabuo ang hugis ng isang tari na ginto. Ngayon ay malinaw na sa akin. Ang sabong ay hindi na paligsahan lang ng alas. Isa na itong larangan ng espiritual na labanan. Ang panabong ni Don Lucio ay halimaw, pinalakas ng itim na mutya, ngunit si Supremo, kung muling mabubuo, ay magiging sagisag ng liwanag. Ang darating na araw ng derby ay magiging tagisan, hindi lang ng lakas, kundi ng kaluluwa ng bawat sabongero. Sa ilalim ng gabi, isinulat ko sa papel ang panata ko. Ibalik si Supremo, ilantad ang kasamaan ni Don Lucio, at wakasan ang sabungan ng kadiliman. Ang araw na matagal nang hinihintay ay dumating. Ang araw ng derby, ang pinakamalaking tagisan ng mga panabong sa buong rehiyon. Mula sa iba't ibang probinsya, nagsidatingan ang mga kilalang sabongero, may bitbit na kani-kaniyang manok, bawat isa'y inaasahang alas. Ngunit sa araw na ito, hindi lang pangalan at pera ang nakataya, buhay, dangal at kaluluwa ng sabongero ang nakasalang. Ang derby ay hindi basta sabong. Isa itong taunang okasyon na pinamumunuan ni Don Lucio. At ayon sa mga matatanda, ito'y may ugat na mahika. Sa kalagitnaan ng derby, may isang panabong ang kailangang manalo sa 3 magkasunod na laban. At kapag nagtagumpay ito, ipapasok siya sa tinatawag nilang Sagrada Ronda. Isang lihim na labanan na isinasagawa sa loob ng saradong sabungan sa likod ng bundok. Walang nakakaalam ng tunay na nangyayari sa Sagrada Ronda. Ang tanging katiyakan ay kung sino man ang mananalo rito ay bigla na lang yayaman, aasensong parang may milagro at magiging hari ng sabungan. Ngunit ilang taon nang si Don Lucio ang laging nagwawagi. Sa pagsikat ng araw, tinala ko si Supremo sa ilalim ng liwanag. Ang dating manok na mahina at mukhang sugatan ay tila muling nabuhay. Ang kanyang balahibo'y makintab na pula, ang mga matay matalim na parang agila, at sa bawat pagtapik ko sa kanyang likod, may kakaibang sigla sa hangin. Supremo. Panahon na. Bulong ko habang pinapahid ang langis ng tanglaw sa kanyang ulo at pakpak. Sa kanyang leeg ay isinabit ko ang asul na mutya. At sa kanyang kanang binti ay isinuot ko ang ginintuang tari na ibinigay ng kaluluwa ng isang matandang sabongero. Pakiramdam ko, hindi lang siya basta panabong. Isa siyang mandirigmang isinilang upang tapusin ang kasamaan. Ang unang kalaban ni Supremo ay ang panabong ni Mang Entoy, isang dating sundalo na lumapit kay Don Lucio at nagpakalulong sa sugal. Ang kanyang manok ay puti, ngunit ang mga matay itim at ang tari tila may bahid ng dugo. Bago pa man magsimula ang laban, tumili ang kanyang manok, tila sigaw ng isang nilalang mula sa ilalim ng lupa.
"Laban na!" sigaw ng announcer. Sa unang lipad pa lamang, sinugod ng puting manok si Supremo. Ngunit lumipad si Supremo na tila may gabay, umilag, pumuwesto sa kanan, at isang sargo sa leeg ang ibinigay. Bumagsak ang puting manok, wala pang 3 segundo. "Panalo! Supremo!" sigaw ng mga tao. Tahimik si Don Lucio, nakaupo sa VIP box, ngunit bakas sa kanyang mata ang pagtataka at kaba. Ang ikalawang laban ay mas mahirap. Ang kalaban ni Supremo ay isang manok na may nakasabit sa leeg na maliit na itim na butil, isang itim na mutya. Sa bawat pagbagsak nito sa lupa, tila lumilindol. Maririnig ang bulong-bulungan ng mga sabonghero. "Hindi yan normal. Parang kinukulam ang manok na yan." Sa kalagitnaan ng laban, na-corner si Supremo. Nasugatan siya sa pakpak. Ngunit bago pa man dumapo ang huling sargo ng kalaban, kumislap ang asul na mutya sa kanyang leeg. Parang may bumalot na liwanag kay Supremo. At sa isang iglap, isang mabilis na salpok mula sa gilid, sumirit ang dugo mula sa dibdib ng kalaban. Tumilapon ito at nawalan ng malay. "Supremo! Supremo!" sigaw ng mga tao na puno ng hiyawan ng sabungan. Maging si Don Lucio ay napabangon sa kanyang upuan. Ang ikatlong laban ang magpapasya kung makakapasok si Supremo sa Sagrada Ronda. Ang kalaban, itim na tandang ni Don Lucio, ang kanyang pinakamakapangyarihang panabong. Sabi-sabi, isinakripisyo ang isang tupa sa ilalim ng buwan upang buhayin ito. Ang manok ay mas malaki sa normal, may 2 pares ng tari, at ang mga matay pula na parang naglalagablab. Bago magsimula ang laban, lumapit sa akin si Aling Manda, may hawak na kulangot na tela. "Itali mo ito sa binti ni Supremo, panangga sa sabat ng itim na sabungero," bulong niya. Nang magsimula ang laban, walang sinayang na oras ang itim na tandang. Tuloy-tuloy ang atake. Sargo dito, lipad doon, sabay buntot. Sa loob ng ilang segundo, sugatan na si Supremo. Ngunit kahit duguan, nakatayo pa rin siya. Tumayo ako, pinikit ang mata. "Supremo, kung tunay kang anak ng liwanag, ngayon mo ipakita." At saka ko naramdaman ang mainit na ihip ng hangin, tila may gumabay sa manok ko. Sa sunod na lipad ni Supremo, sa isang makapangyarihang pagsargo mula sa ere, tinamaan ang leeg ng itim na tandang. Isang sigaw, isang pagbagsak, isang panalo. Tumahimik ang buong sabungan. Ang itim na tandang ay hindi na gumalaw. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi si Don Lucio ang nakapasok sa Sagrada Ronda. Ako ang itinuro ng tagahatol. Lumapit sa akin si Don Lucio. Hawak niya ang kanyang baston na may ulo ng ahas. "Ipinanalo mo ang 3 laban, pero ang ronda ay hindi para sa mahihina ng loob. Tandaan mo, Cardo, hindi lahat ng nanalo sa sabungan ay nabubuhay sa umaga." Tumingin siya sa akin, may ngiting may tinatagong lihim. "Magkikita tayo mamayang gabi sa sabungan ng kadiliman." Ang gabi ay bumalot ng takot at kaba sa bawat sulok ng aming baryo. Hindi ito ordinaryong gabi. Ito ang gabi ng Sagrada Ronda, isang tagong sabungan na para lamang sa mga mapapalad o mga isinumpa, depende sa paniniwala. Isa itong paligsahan hindi lang ng lakas, galing at diskarte, kundi ng kaluluwa ng bawat sabungero. Habang ang ibang tao ay abala sa pag-inom at pag-uusap sa bayan, kami ni Supremo ay tahimik na naglalakad sa madilim na daan papunta sa bundok ng Kaingin, kung saan umano matatagpuan ang Sagrada Ronda. Bit-bit ko ang sako kung saan naroon si Supremo, at sa bulsa ng aking jacket ay ang asul na mutyang nakuha ko sa punso ng balete. Sa daan ay nasalubong ko si Aling Manda, tahimik, may bitbit na maliit na garapon na may puting usok sa loob. "Kunin mo ito," wika niya. "Iyan ang hininga ng isang matandang diwata. Kung sakaling dumilim ang paligid at wala kang makita, iyan ang iyong ilaw." Hindi ako nagtanong.
Tinanggap ko ang garapon at ipinasok sa bulsa. Ilang sandali pa, isang malamig na hangin ang dumausdos mula sa tuktok ng bundok. Dumating kami sa isang matandang punong balete at doon sa paanan nito ay may lihim na lagusan. Bumitaw ang isang anino mula sa likod ng puno. Isa itong lalaking nakasuot ng itim na saya at may takip ang mukha. Tumingin lang ito sa akin, saka tumango. Ikaw ang napili, ipasok mo ang iyong panabong sa sabungan. Maghanda ka na sa laban ng espiritu at dugo. Ang sabungan ay hindi gawa sa kahoy o bakal, ito'y parang nililok sa loob ng lupa. Ang mga dingding ay bato at ang ilaw ay galing sa mga itim na sulo na may asul na apoy. Wala kang maririnig kundi ang tahimik na bulungan ng mga kaluluwang tila naiwang nagbabantay ng laban. Dito, walang pustahan, walang manonood, walang sugal, tanging laban ng kapangyarihan. Ang unang sumalubong sa akin ay si Don Lucio, nakasuot ng pulang saya, may hawak na baston na may 3 ulo ng ahas. Cardo, Ania, handa ka na ba? Sapagkat dito, ang natalo, hindi lang nawawalan ng manok, namamatay. Tumingin ako sa kanya, matatag. Hindi ako naparito para maglaro. Dumating ako para tapusin ang kasinungalingan mo. Ipinasok ang unang kalaban ni Supremo. Isang manok na tila gawa sa apoy. Sa bawat huni nito may sumisirit na init mula sa sahig ng sabungan. Ayon sa bulong ni Aling Manda, ito raw ang tinatawag na tandang apoy. Inaalayan ng dugong itim ng baka tuwing kabilugan ng buwan. Nang magsimula ang laban, agad na umatake ang tandang apoy. Mabilis, mabangis. Tumama ito sa pakpak ni Supremo. Dugo agad ang sumirit. Nanginginig ako sa gilid. Ngunit bago pa man sumunod ang kalaban sa huling sargo, kumikislap ang mutya ni Supremo. Parang may malamig na hangin ang bumalot sa sabungan. Tumigil ang paggalaw ng tandang apoy at sa isang iglap, sumugod si Supremo. Tinamaan ang leeg ng kalaban at tumilapon ito sa pader ng sabungan. Sunog ang katawan nito, tila tinupok ng sariling apoy. Pangalawang laban, isang panabong nakakaiba. Itim ang balahibo, ngunit sa ilalim ng apoy, wala itong anino. Nagbubulungan ang mga nilalang sa paligid ng sabungan. Oo, hindi mga tao, mga espiritu na nasa paligid. Sabi ng tagabantay, yan ay si Itim na walang anino, anak ng dilim, panabong ng mga engkanto mula Biringan. Muling tumili si Supremo, tila handa sa nalalapit na tagpo. Mabilis ang kalaban, hindi ito mahagilap. Minsang tinamaan si Supremo sa tagiliran, dumugo ito. Ngunit muli, nang isabit ko ang garapon ng hininga ng diwata sa poste, nagsimulang lumiwanag ang sabungan. Doon ko nakita ang kalaban. Sa isang iglap, nakita rin ito ni Supremo. Isang matalim na sargo sa pagitan ng mga pakpak at bumagsak ang manok na walang anino. Sa ikatlong laban, sa halip na manok, si Don Lucio mismo ang pumasok sa sabungan. Hindi bitbit ang panabong, kundi isang kulob na kahon. Binuksan niya ito at mula roon ay lumabas ang isang hayop na hindi mo masasabing manok, hindi rin unggoy. Isang nilalang na nilalang sa dilim, may pakpak ng panabong, katawan ng ahas, at mga mata ng tao. Ito ang huling laban mo, Cardo. Kung matalo ka, hindi lang manok mo ang mawawala. Mawawala ang kaluluwa mo, at ako ang magiging tagapamahala ng iyong katawan. Napahigpit ang hawak ko sa tali ni Supremo. Ngunit sa gitna ng sabungan, tumayo siya. Dumugo ang kanyang mata, tila may isinakripisyong lakas sa loob niya. Nagliwanag ang kanyang katawan. At sa huling sandali, lumipad si Supremo. Sinalubong ang halimaw ni Don Lucio at isang sargo sa leeg nito ang dumurog sa bungo ng nilalang. Sumigaw si Don Lucio. Pumalot ang itim na usok sa katawan niya. Napaatras siya. Nabulag ng sariling kapangyarihan. Umatras ang apoy. Nawala ang mga espiritu.
Nagwagi si Supremo. Sa huling huni ni Supremo, bumagsak ang mga pader ng sabungan. Isang pagyanig ang naramdaman sa buong bundok. Ang balete ay nasunog. Ang mga kaluluwang bihag ay napalaya. Si Don Lucio ay nawalan ng ulirat at natagpo ang bangkay sa paanan ng bundok kinabukasan. Bumalik ako sa aming baryo. Si Supremo ay nasa balikat ko, sugatan ngunit buhay. Inabutan kami ni Aling Manda sa may palengke. Ang Sagrada Ronda ay tuluyan ng wasak. Ngayon, ikaw na ang tunay na tagapangalaga ng sabong. Huwag mong hayaan ang kasakiman na manumbalik. Matapos ang pagbagsak ng Sagrada Ronda at pagkatalo ni Don Lucio, akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y tuluyan nang nagwagi ang kabutihan sa sabungan. Ngunit mali ako. Dahil ang tunay na panganib ay hindi lang mula sa mga engkanto, kundi sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Mga taong handang magnakaw ng mutya at pumatay ng panabong para sa sarili nilang kayabangan. Makalipas ang ilang linggo, isang balita ang umikot sa aming baryo. Nawawala raw ang mga mutya ng mga bantog na sabungero sa kalapit baryo ng San Lucas at San Andres. May isa raw na kilalang sabunghero na nawalan ng pulang butil ng tagumpay. Isang mutyang nakatanim sa dibdib ng kanyang manok na panabong. Lahat ng manok na nawalan ng mutya ay nanghina at namatay pagkalipas ng 3 araw. Hindi ko yon pinansin sa una hanggang isang gabi. Habang nagpapahinga ako sa silong, napansin kong si Supremo ay tila di mapakali. Tumitilaok siya sa dilim, parang may nararamdamang panganib. Lumabas ako ng bahay at sa gilid ng bakod nakita ko ang isang anino. Tumatakbo, may dalang itim na supot. Tila may pumutok na enerhiya mula sa likod ng bahay. Lumingon ang anino at bago pa ito tuluyang maglaho, kumislap ang isang pulang butil mula sa kanyang kamay. Napakunot noo ako. Magnanakaw ng mutya. Kinabukasan, nagtungo ako kay Ka Erning, isang matandang sabungero na dating albularyo. Pinakita ko sa kanya ang bakas ng paa at ang itim na hibla na naiwan ng anino. Cardo, Anya, hindi ito ordinaryong magnanakaw. Isa itong manggagaway. Isang taong gumagamit ng mutya hindi para sa sabong, kundi para magparami ng mga panabong na nililikha sa gabi. Napakunot ang noo ko. Panabong sa gabi? Tumango si Ka Erning. Oo, mga manok na hindi isinilang, kundi ginawa gamit ang dugo ng mutya at buto ng patay. Walang kaluluwa, walang awa. Iyan ang bagong kalaban mo. Lumipas ang mga gabi, unti-unting nabawasan ang mga panabong sa aming baryo. Isang gabi, nakita ko ang isa sa mga kasamahang sabunghero na umiiyak sa harap ng kanyang kulungan. Wala na raw ang kanyang manok. Naiwan na lang ang isang itim na balahibo at isang punit na mutya sa lupa. Napuno ng kaba ang dibdib ko. Pumasok ako sa bahay at agad kong sinilip si Supremo. Nakahiga siya, walang galos. Pero nakadilat ang kanyang mata at sa likod ng kanyang pakpak may sinulid na tila isinabit ng isang tao. Tanda ito ng manggagaway. Kinagabihan, napanaginipan ko si Don Lucio, ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mukha ay kalahating sinunog, kalahating buhay. Sa kanyang likod ay may mga manok na panabong. Walang ulo, ngunit patuloy pa rin sa paglalakad. Cardo, bulong niya, hindi pa ako tapos. Ako ang ama ng mga panabong sa gabi at babawiin ko ang mutyang ninakaw mo sa ilalim ng punso. Nagising akong pawis na pawis at sa tapat ng aking durungawan, isang manok na itim ang balahibo ang nakatayo. Hindi ito kumikilos. Hindi rin ito humuhuni. Ngunit naroon ito nakatitig sa akin. At bago pa man ako makagalaw, naglahong parang usok. Muling pinuntahan ko ang punso sa ilalim ng matandang balete. Ang lugar kung saan ko unang natagpuan si Supremo. Doon,
Sinalubong ako ng 3 duwending itim, pawang mga bantay ng engkanto. "Cardo," wika ng isa, "ang mutyang kinikimkim ng iyong supremo ay mutyang ipinagbabawal na hawakan ng tao. Ngunit dahil ginamit mo ito sa kabutihan, ikaw ay aming tinutulungan ngayon." Tumango ako. "Tulungan niyo akong malaman kung sino ang magnanakaw ng mga mutya at kung paano ko ito mapipigilan." Isa sa mga duwende ang lumapit at inilapat ang kamay sa balikat ko. Sa isang iglap, nakita ko ang isang lugar sa aking isipan. Isang lumang bahay sa gitna ng maisan, may paliguan ng manok sa likod. Sa ilalim nito ay isang lihim na kuweba. Doon mo siya matatagpuan, ang tagapagtatag ng mga panabong sa gabi. Kinabukasan, dinala ko si Supremo. Gabi na nang makarating ako sa lugar. Tulad ng nasa bisyon, may bahay sa gitna ng maisan. Sa ilalim ng silong ay isang trapdoor. Dahan-dahan kong binuksan iyon. At sa loob ng kuweba, nakita ko ang isang luma, ngunit nabubuhay na sabungan. Ngunit ang mga panabong ay pawang itim, mapupula ang mata, at sa bawat kadyot ay bumubuga ng usok. Sa gitna ng kuweba, naroon ang isang lalaking may mahabang buhok, puting mata, at hawak ang isang kawayan. Sa kanyang dibdib ay isang kwintas na may 7 mutya. "Cardo," bulong niya, "ikaw na lang ang kulang." Sumugod sa akin ang isang panabong na gawa sa usok. Ngunit si Supremo ay biglang lumipad. Sa isang iglap, pumunit ang sabungan. Nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib at tila nilamon ng liwanag ang mga kalaban. Sa huling laban, dumaan si Supremo sa gitna ng sabungan, sinugod ang mismong lalaking tagapagtatag ng mga panabong sa gabi. Sumabog ang mutya sa kanyang dibdib at nagsanib ang liwanag ng balete at ng espiritu ng mga naunang panabong. Winasak ang kuweba. Nasunog ang mga huwad na panabong. At nawala ang lalaki sa gitna ng puting apoy. Pumalik kami sa baryo na may dala na namang sugat, ngunit tagumpay. Ang bawat mutya ay hindi dapat ariin ng kasakiman, wika ni Ka Erning nang makauwi ako. Dahil ang mutya ay biyaya, hindi para pagkakitaan, kundi para ipagtanggol ang kabutihan. Pagkatapos ng pagkakawasak ng kuweba ng mga panabong sa gabi, akala ko'y tuluyan nang natapos ang panganib. Ngunit sa bawat katahimikan, may sumusulpot na panibagong banta. At ang kalaban, sa pagkakataong ito, ay hindi lamang tao kundi isang nilalang na matagal nang naipinid sa kailaliman ng kagubatan, inilibing ng mga diwata para hindi na muling magising. Isang matandang engkanto, ang tinatawag nilang halang na diwa. Isang gabi habang nagpapahinga kami ni Supremo sa lilim ng punong balete, dumating ang malamig na hangin, kasunod ang tila mga alingasngas ng mga pakpak ng insekto. Sa aking harapan, nagpakita ang 3 diwata. May mga koronang gawa sa liwanag at mga mata na tila nakikita ang kinabukasan. Isa sa kanila ang nagsalita, "Cardo, ikaw ang pinili ng kapalaran, ngunit hindi pa tapos ang tungkulin mo. Ang pagkawasak ng kuweba ng mga panabong sa gabi ay nagpagising sa matagal nang nakalibing na halang na diwa, ang engkantong pinatalsik ng mga diwata 1,000 taon na ang nakararaan. Siya ay uhaw sa paghihiganti. Napalunok ako. Ano ang gusto niyang gantihan? Ang sangkatauhan at ang lahat ng mutyang hindi kanya." Bumaling ang mga diwata kay Supremo. Isa sa kanila ay lumapit at inilapit ang kamay sa dibdib nito. Muli, kumislap ang mutya sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pula kundi bughaw, tila pinagyaman ng bagong lakas. "Ang manok mong si Supremo," wika ng diwata, "ay hindi lamang tagapagtanggol ng sabungan. Siya ay isang tagapagbalik,
isang nilalang na may kakayahang ibalik ang nawala at tapusin ang nasimulan. Ngunit upang magampanan ang misyon, kailangan niyang suungin ang pinakaitim na bahagi ng gubat. Saan yon? Tanong ko. Sa pusod ng lupa ng Uwak, isang sagradong lugar na binabantayan ng mga kaluluwang naligaw at mga engkanto ng dilim. Kinabukasan, iniwan ko ang baryo. Ako, si Supremo at si Ka-Erning ang nagsimula ng paglalakbay patungo sa pusod ng gubat, lugar kung saan hindi na umaabot ang araw. Sa daan, nakita namin ang mga kakaibang tanawin, mga punong balete na umiikot, mga ahas na may pakpak at mga aninong sumasabay sa mga hakbang namin. Sa ika-4 na araw ng paglalakad, dumating kami sa pintuan ng lupa ng Uwak. Isang mataas na arko ng batong may hugis pugad ng uwak at sa loob nito ay ang dilim na parang nabubuhay. Dito nakatago ang halang na diwa, bulong ni Ka-Erning. Kung tayo'y hindi karapat-dapat, lulunukin tayo ng lupa. Sa pagpasok namin, bumigat ang hangin. Nagsimula akong makarinig ng mga iyak, mga bulong, mga pangalan. Lumalapit ang mga anino sa amin. Isa sa kanila ay tila aking ama, isa ay tulad ng dating kaibigang sabungero na pinatay sa sabungan. Cardo, tulungan mo kami. Naglakad si Supremo sa unahan. Hindi siya natitinag. Ang kanyang mutya ay patuloy na naglalabas ng liwanag at unti-unting napapalayas ang mga anino. Pagdating namin sa gitna ng lupa, bumukas ang lupa. Umangat mula sa ilalim ang isang dambuhalang nilalang. May 4 na pakpak ng panikim mata na pula at katawan ng tao ngunit ang ulo'y uwak. Ako ang halang na diwa. Ilang siglo akong inilibing ng mga diwata. Ngunit ngayon, bumalik ako para bawiin ang mga mutya. Para bawiin ang lakas na inagaw ninyo. Umatake ang halang na diwa. Sa isang iglap, sinugod niya ako. Ngunit bago pa siya makalapit, tumalon si Supremo. Ang kanyang bughaw na mutya ay lumiwanag ng todo. Ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis kaysa dati. Lumitaw ang isang aninong tila manok na apoy. Espiritu ng mga naunang tagapagtanggol ng sabungan. Nagbangga ng itim na apoy ng halang na diwa at ang liwanag ni Supremo. Sa bawat kadyot ni Supremo, nawawala ang isang bahagi ng katawan ng halimaw. Sa huli, bumagsak ito sa lupa at sinigaw. Hindi ito ang katapusan. Ngunit sinagot siya ng liwanag mula sa punong balete. Mula sa kalangitan ay bumaba ang 3 diwata at sabay-sabay nilang binigkas. Panahon na para ibalik ka sa kadiliman. At sa isang huling tilaok ni Supremo, sinaksak niya ng kanyang tuka ang puso ng halang na diwa. Nagliwanag ito at biglang naglaho ang halimaw kasama ng mga anino at sumpa sa buong paligid. Bumalik kami sa baryo matapos ang isang linggo. Ang mga sabungan ay muling naging payapa, wala nang nawawalang mutya. At si Supremo ay tila mas tahimik, mas kalmado, ngunit may ningning pa rin sa kanyang mga mata. Tumayo ako sa harap ng punong balete at sinabi, "Sa bawat manok na panabong, may kwento, ngunit kay Supremo, may alamat." Lumipas ang ilang buwan matapos ang laban kay halang na diwa at unti-unting nanumbalik sa normal ang pamumuhay sa aming baryo. Ngunit kahit tapos na ang digmaan, dama ko pa rin ang malalim na pagbabagong naiwan nito. Hindi lang sa akin, kundi sa buong baryo, sa sabungan at higit sa lahat, kay Supremo. Hindi na gaya ng dati si Supremo. Minsan, matagal siyang nakatayo sa tabi ng punong balete, parang may inaabangan o tinatandaan. Madalas siyang mag-isa, hindi na gaanong sumasali sa mga sabong, at kung lalaban man ay tila wala ng interes manalo. Parang tapos na ang kanyang misyon. Minsan ay tinanong ko siya habang pinapakain ko,
Supremo, ano na ang balak mo? Hindi ka na gaya ng dati. Tumitig siya sa akin. Matalino pa rin ang kanyang mga mata, pero ngayon ay may bigat, may malalim na pagod. Parang isang sundalo na nagbalik mula sa digmaan, dala-dala ang mga alaala at sugat na hindi kita sa labas. Kinagabihan, nanaginip ako. Sa panaginip, naroon akong muli sa pusod ng balete. Ang 3 diwata ay nasa aking harapan. Ang isa sa kanila, si Diwanag, ay lumapit sa akin at inilagay ang kamay sa dibdib ko. "Cardo," aniya. "Natapos na ang panahon ng pagtatanggol ni Supremo. Ngayon, ikaw na ang tagapagdala ng kanyang pamana." Nang tumingin ako sa lupa, nakita ko si Supremo sa anyo ng liwanag, tila isang espiritong manok, nakatingala sa akin, tila nagbibigay galang. Hindi lang siya manok, Cardo. Isa siyang bantay, isang nilalang na inialay para sa balanse. Ngunit ang mga bantay, gaya ng lahat ng nilalang, ay napapalitan. Ikaw na ngayon ang pipili ng susunod. Nagising akong pawis na pawis. Nang pagmulat ko'y nandoon si Supremo sa harap ko, tahimik, tila naghihintay. Sa ilalim ng kanyang pakpak, may isang maliit na sisiw na kulay abo. Hindi ordinaryo ang anyo nito dahil may mutyang malabughaw na nakadikit sa kanyang noo. Parang alam ko na agad ang ibig sabihin ni Supremo. Dinala niya sa akin ang susunod na tagapagtanggol. 1 linggo matapos ang panaginip, nagkaroon ng pinakamatinding sabong sa aming baryo. Dumating ang mga sabongerong banyaga, may dalang manok na tinatawag na El Cazador, isang malupit at bihasa sa sabong, galing pa raw sa ibang bansa at may mutya rin. Ngunit hindi si Supremo ang inilaban ko, kundi ang sisiw na ngayon ay tinawag kong Bughaw. Lahat ay nagtaka. "Cardo, baliw ka na ba? Iyan ay sisiw pa lang." Ngunit nang lumapit si Bughaw sa sabungan, nag-iba ang kanyang anyo. Sa isang iglap, ang maliit na sisiw ay naging tila isang binatilyong manok. Mabilis, matalas ang paningin at tila may apoy sa pakpak. Nagsimula ang sabong. Sa unang atake ng El Cazador, naglaho si Bughaw. Pagkakita muli sa kanya, nasa likod na siya ng kalaban at isang mabilis na tuka, isang sipa, tumilapon ang El Cazador. Panalo si Bughaw. Pagkatapos ng sabong, nakita kong tahimik si Supremo. Lumapit siya sa akin. Yumuko ako sa harap niya at inilagay ang kamay sa kanyang ulo. "Maraming salamat, kaibigan." Tumilaok siya ng mahina. Mula sa kanyang katawan ay lumitaw ang bughaw na liwanag, lumipad sa langit at naglaho sa ulap. Ang katawan ni Supremo ay naging alabok at unti-unting hinihigop ng lupa sa paanan ng punong balete. Walang luha ang lumabas sa mga mata ko, ngunit ang puso ko'y puno ng pasasalamat. Ang alamat ng manok na panabong ng balete ay nagtapos upang bigyang daan ang bagong kwento, ang kwento ni Bughaw. Lumipas ang mga taon. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng sabungan, hindi lang bilang sabonghero, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse. Si Bughaw ay lumaki at naging alamat rin, ngunit hindi ko siya inilalaban kung hindi kailangan. Sapat na ang kanyang presensya upang manatiling tahimik ang paligid. Sa gabi, madalas akong maglakad sa ilalim ng punong balete. At doon, paminsan-minsan, may maririnig akong tilaok. Pamilyar, parang si Supremo. At alam ko, kahit wala na siya, hindi niya kami iniwan. Wakas